Talk to Papa. Hello, good morning. Hello po. Hi, what's your name? Kia po. Kia. Sige. Kia, kasama si Papa Market, si Papa. Balita namin, problemado ka daw. Opo. Ay, sige. Ano pang ginagawa natin? Talk to Papa na. Let's go. Before po lahat yun, po siya, nakilala ko siya through FB po. FB. Then, nagkita po, parang nangyari po. Ako po yung, hindi naman po bali, hindi po ako yung una nag-insist. Parang nakikita ko po yung my day niya before na para pong ibang girl, iba-iba po. So, parang ako po na-shock na, parang napa-reply po ako sa my day niya that time na, iba na naman, parang ganun po. Lagi mo na siyang minamatyagan talaga kapag ganyan. Oo, interesado ka. Interesado ka sa tao na to. Kasi napapansin mo kung ano yung mga pinopost niya Oo, Apo. kailangan naka-follow ka sa kanya para updated ka. Oo. 'Di ba? Tsaka kung wala ka namang interest dito sa tao na to, you let go, hindi ka magre-react. True. Ibig sabihin, nakuha niya na yung attention mo at interesado ka sa kung anong nilalaman ng wall niya. Kaya ka nag-start ng condo. Yan. Tapos po, after nun, parang wala na po siya minabay day that time. Parang may sa feed po ng may bigla pong sa akin. May lumabas po sa feed ko, nag-comment po ako. Pang confess wall po. Then napa-comment ako, tapos nag-react po siya. Okay. Tapos po, after nun, problemado po siya that time. Nag-notes po siya sa messenger niya. Nag-reply po ako na parang chineer up ko po siya ganon. Kasi gusto mo siya. Ikaw yung unang nagparamdam. Kasi, tamo kung susumahin mo, every single details about doon sa account niya, kahit yung emotion, di ba? Alam mo. Di ba? Yung moment na nag-comment sinecheck siya. mo lagi yung profile niya, no? Updated ka So ngayon, anong sunod na nangyari? Tapos after po nun, parang siya po yung unang nagsabi na gusto mo, kita tayo, din pag-usapan natin, wag sa Messenger, wag sa Facebook. Tapos nagtatanungan po kami kung saan po kami nakatira. Okay. Malapit ba kayo sa isa't isa? Akala ko po, malayo po siya sa amin. Or taga-QC po siya, ganun po. Ganun po kasing expect ko. Tapos nagulat po ako, natiga dito sa barangay ko lang din po siya. Di ba? Napaka-ironic. Ang dami mo nang alam tungkol sa kanya. Tapos hindi mo alam, parehas pala kayo magkabarangay. Tapos, so malapit kayo pala sa isa't isa. Tapos ayun po, kinagibihan po. Parang napag-usapan nga po namin magkikita kami. Gabi talaga? Bakit naman gabi? Kaloka ka. Yun lang po kasi talaga yung free time. Okay. Opo. Tapos yun po, nagkita kami din. Parang nagkayayaan po magkape. Tapos nagpunta po kami sa place na lang po, as in tahimik lang. Yun chill lang po, parang makakapag-usap kami po ng maayos. Cemetery. Hindi, library. O kaya, doon sa maraming talahib. Maraming talahib. Tapos? After po nung parang hindi ko po alam kung ano po naramdaman ko that time na parang anggan lang po sa pakiramdam every time. Naging open po kami sa isa. Na kahit di ko po expect, kahit first time ko po siya nakita, parang naging open po talaga kami. Yun po, napag-usapan namin yung mga problema. Then, kahit nung nagkukwento na po siya, kahit alam ko po may pagka-red flag na talaga, ginoke ko po. Kasi po, ginoke mo? Ginoke ko po siya para pong that time na kahit yung pinakwento niya na alam pong may something na hindi na dapat kasi may gantong background, parang ginawa ko pa rin po, sinubukan ko. Ginawa mo na? Ginawa mo na ano? Parang hindi siya pang-physical or hindi siya pang-relationship ko talaga. Kasi po, yung kwento niya sa akin is, babaero po talaga siya literal. Kinonfess niya na na babaero siya. Anong nararamdaman mo? Kinikilig-kilig ka? Hindi po the time.
ay parang ako po parang nung time na yun, sabi ko, ay parang kasi nag-usap kami before po kami magkita, no feelings attached, parang ganun po, para wala pong ilangan. Po, yan ganun. Tapos after po nun, nakwento niya nga po na, common na daw po yung babaeng maganda, sexy, which is totoo daw po, common na yun. Pero yung sabi ko nga po na, sasamahan ka through ups and downs, bihira lang. Uy, pinupo siyang sarili. Okay. Tapos, ayun po, then, ang haba na po na pag-usapan namin nun, tapos sabi niya po nung time na yun, ako naman po nasa siya kasi nga po sabi niya, tinanong niya na po ako kung anong gusto ko sa lalaki. Then sabi ko, una-una po, syempre, papasok doon po yung maturity. Ang hirap pong mag-settle kapag alam mong may ganun pong background, yung katulad nga po ng sa kanya. Tapos sabi ko po that time na ganun nga po, yun po yung gusto sabi po niya bigla na, hindi, syempre, kapag unang kita, in physical daw po, parang ganon. Kung pang long relationship, yung ugali na po yung titignan, ganon po yung sinasabi niya. Tapos, siya na po yung nag-insist that time na, ganito babaero ko, sino ba ako para magsinungaling na sa'yo? Kung tatanggapin mo ako, tatanggapin mo ako. Ay, umabot na doon. At least alam mo. Napaka-straightforward mo. So, kinonfess na niya na manloloko ako, nasa sayo na lang kung magpapaloko ka. Nasundan pa ba yung mga... Total, magka-barangay naman kayo. Malapit lang. Tapos? Opo. Antayin na po yan na nag-usap ka na this time. Parang sinabi niya na, ang buong akala ko nga po, takot, po kasi siya, takot siya sa commitment, matakot siyang magselos, takot po siyang masaktan. Then, ang sabi ko sa kanya, paano ka matututo kung hindi mo mararanasan masaktan? Sabihin, opo, nagsa tayo sa part na, syempre, pag nagmahal ka, syempre, bibigay mo talaga yung best mo. Then, ayun po, din sabi niya, parang gusto mo daw pong magbago, baguhin yung sarili niya. Then sabi ko po sa kanya, yung time po rin wala na po akong pakialam sa sasabihin ko kung ma-offend ka man or hindi. Then sabi ko sa kanya na, kapag magsisettle ka sa make it sure na ready ko na. Kasi para hindi ka makakadamage ng ibang tao. Sabi ko ganyan sa kanya. Yung time na po yun, nagulat ako, sabi niya sa akin na, na gusto niya daw pong settle sa akin. Parang gusto niya pong makaramdam ng parang gusto niya pong makaramdam ng totoo na magmamahal sa kanya. Naku, grabe naman. Napaka-ideal, no? Ang ganda ng paliwanag niya no? Ngayon, nasa sayo na lang yan. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon na magbago at makaranas ng true love. Anong sagot mo? Yung time na po yan, hindi po ako nag-expect kasi parang, hindi ko po, nung po siyang nakita, hindi na po ako nag-expect. So parang nambaba po ako sa sarili ko. Na daw? Ano? Parang feel ko, parang hindi ako nagustuhan kasi siya ganyan. Parang, ganyan siya. Kasi kung may itsura po talaga siya, tapos maayos po siya, okay na po ang linis niyang tingnan, gano'n. So parang that time po, hindi na nga po ako nag-expect. Parang kung hanggang kaibigan lang. Doon na po yan. At tagapagpaling mo na lang siguro. So anong naramdaman mo nung sinabi niya na pwede ba? Hindi po. Kinilig po ako that time. Yun naman talagang plano mo. Nilalatag mo naman talaga. Gusto mo magustuhan ka. Ganun talaga. Mag-work out itong relationship na to na isang manloloko. Tapos yung isa gusto magpaloko. Yan. Kasi nga, pogi. So, tapos? Yung time na po yun, sabi niya sa akin, kung makisettle ka ba, dun ka ba sa magloloko pa o sa retired cheater na, gumanyan po. Ang galing doon. Di ba? Tapos? Anong sabi niya? Ako naman po, syempre, siya nga, naniwala. Alam naman namin, umpisa pa lang. Di ba? Hindi, charot. Hindi. Di ba ang ganda ng mga latag nila? Di ba? Huwag kang papasok sa isang relationship kapag hindi ka pa ready. Yes. Hindi din mo siya sumunod. Diba? Galing, no? Di ba? Commitment. Unang kita pa lang, yes na. Sus Maria Josep, So, kumusta ang relationship?
Tapos ayun po, patas ng time na po yun, dumagal po siya ng... Opo. Ay, diba? po, parang ang nangyari po nun, parang nagkasundo po kami. Pero hindi po yung time na naging kami talaga. Parang umabot po siya ng 1 week. Nagpakipot ko pa, ganun din naman. Pinatagal pa, ganun din naman. Doon din naman pupunta. Oo. So, grabe. After 1 week, kumusta ang kilig? Opo, ganun. Tapos after 1 week po, parang ako po na okay po sa umpisa. Parang okay, nararamdaman ko na. Sabi niya, tulungan ko nga daw po siyang baguhin sa sarili niya. Sabi ko, kahit sabihin kong magbago ka, kung alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya, or kahit anong payo ko sa'yo na magbago ka, kung ikaw mismo sa sarili mo, walang gawa, nonsense, yung mga sasabihin ko. Parang, that time po, tapos pinagkatumbang na po kami ng age. Then, sabi niya, tinanong niya po kailan taon na ako, then sabi niya. Tapos nagulat po siya, sabi niya, uy, ganyan age mo pa lang, pero ang mature na po ng mindset, parang ganun po. Kasi nga po daw sa mga na-encounter niya na parang mga babae na may mga nasa age 20 plus na daw po, pero isip mata pa raw po. Kasi sa page dito parang okay na daw po kung mag-isip. Then, ayun po, naging kami na nga po nun, mag-1 month po kami. Parang, ako po, syempre po, girl's instinct talaga. Yun po. Tapos akala ko nga po, syempre, magbabago nga po. Nung time na, sabi ko kay Lloyd, na parang feeling ko sa kanya, ang hirap niyang, ang hirap niya pong maging ka-level. Ganon. Ano ibig mong sabihin, mahirap ka-level? Ano po siya parang ang taas po ng standard niya. Parang ganun po. Oh? Ang taas ng standards, manloloko naman. Oo. Galing, no? Hindi, syempre, grabe kasi yung self-confidence na yun. Para i-earn mo yun na aminin mo sa sarili mo manloloko ka. Oo. Diba? Ibig sabihin, talagang may mga tao na naisusugal lahat. Tapos, sinabi niyang manloloko pero hindi mo ginudge kasi pogi. Nakakainis. Syempre naman. Alam mo kung bakit? Dahil? Kung magpapaloko ka na din lang naman, huwag na doon sa pangit. Sa pogi. Diba? Tapos, tama naman po. Ganito lang kasi yan eh. I-feed mo kung ano yung gusto mong marinig niya. Yes. Kasi, di ba, katulad dito, sabi niya, kailangan matured ka. True. Kailangan committed ka. Pero hindi din naman yun ang kanyang pinagbabasihan. Kasi nga, pogi lang. Di ba? Pagkatapos sabi niya, pwede bang ikaw yung bumago sa akin? Gusto kong maranasan yung true love. Pero, balik pa rin sa dati. Di ba? Ay, nako. Nako, mga kapuso. Grabe, nakakatuwa ang dalawang to. Bagay sa isa't isa. Machi. Pero umalay mo nga naman, mag-workout. Ay, tingnan natin. Ibig sabihin, sa laro na ito, unang sumuko, talo. Ay. Diba? Yung isa gustong magbago, pero wala namang magawa. Yes. Kumbaga hanggang salita lang. Pero yung isa, sumusugal kasi nga, pogi nga, at gusto ring mahalin siya. True. Diba? Pwede namang itry, diba? Kasi yung mga tao naman talaga na, ay hindi pala, wala pala nagbabago. At least kahit paano, nagawa ko yung parte ko. Eh ngayon, kasi mga kapuso yung pagbabago, hindi dahil sa ginagawa mo yun para sa ibang tao. Yes. Dapat nagmumula yun sa iyong puso. Yes, sa iyong sarili. Yan. Diba? Para mapaayos ka. At saka, yung pagbabago, hindi hanggang salita. Ay, totoo yan. Pwede yung ibang tao to reinforce, to guide you, para makuha mo yung pagbabago na yon. Pero kung ayaw talaga, wala kang magagawa. Hanggang salita lang. Yes. Diba? Nakabalik natin si Kia. Kia? Hello po. So, kumusta naging relasyon? Yun po, after mag-1 month po kami. Parang that time, sabi ko kayo, parang sharing po kasi yung kauna-unahang lalaking inaya po ako magsimba. Magsimba. Siya po yung kauna-unahang lalaking nag-aya sa akin magsimba. Wow. Parang nagdara po sa akin sa simbahan. So sabi ko, hindi ka nagsisimba. Pero nagsisimba ka naman? Opo. Okay. Tapos? Parang siya lang kumbaga po yung kauna-unahang lalaki na nag-aya po sa akin nagsimba. Okay. Yun po. Tapos po, nung time na yun, sabi mag-1 month po kami, sabi ko,
bigyan po ako ni Lord ng kahit isang sign na dapat bang i-stop ko. Sabi, yun nga po sabi niya na first week niya po namin. Lahat po ng babae, lahat po ng naging may babae niya, may class. Ganun. So sabi ko, Lord, alam ko pong, yun po talaga yung pinagdasal ko, Lord, alam ko pong may mga class yung girl niya. So, hihintayin kong may mag-chat sa akin girl na may malalaman ako. Tapos, papasok po ako that time. Nagulat po ako may nag-message request po sa akin. Tapos po, nagulat ako, sabi ng girl na, girlfriend ka ba nito? Nakakausap ko siya, parang may something daw po sa kanila. Ay! Noong time na po yun, hindi po ako nakapasok ng school. Tapos, ang nangyari po, parang ako, pinuntahan, kakagising lang po ito pong nung ex ko na pinuntahan ko po siya doon sa kanila. Then, hindi niya po alam na may nag-chat sa akin girl. Then, tinawagan ko po, inundan na po ako sa kanila. Tinawagan ko yung girl. Then, hindi alam nitong ko po na, nakakall ko po yung girl. Then, sabi ko, umamin ka nga sa akin na may iba ba? May nakakausap ka ba? Or may kinikita ka? Then, yun po, siya po kasi yung lalaking umaamin pero nakokonsensya. Opo, totoo. Inamin niya? Oo. Agad-agad? Walang ano-ano? Tapos sabi niya, tapos tinignan niya pa ako ng maigi, sabi niya, bakit? Anong meron? May nag-chat ba sa'yo? Sabi ko. Tapos yun, in-unmute ko po yung call namin ng girl. Kinausap niya po yung girl. Yun po pala, yung girl na yun, which is break na sila ng girl na yun. Then, ayaw din po siyang pakawalan. Parang ako. Tapos, parang ako. Parang ako, ayaw ka siyang Nawala. Napindot niya. Grabe, no? Parang ako, ayaw ko yung makawalan. Alam mo, nakakatakot yung ganong klaseng lalaki. Yes. Grabe yung boost niya sa sarili niya. Oo. Masyadong garapal. Oo. Di ba? Kasi hindi sa sobrang honest nito sa sarili niya. Masyado siyang garapal. True. Na ginagamit niya kung ano ang meron siya para maging lisensya, para maging madami ng babae. Yes, para makapambabae. Given na may kinikitang iba, hinahabol pa rin siya. Nakikipag-meet sa iba, pero tinatanggap mo pa rin siya. Yeah. So, ibig sabihin, alam talaga ng lalaki kung gaano siya kagwapo. Totoo. Na yung mga babae, paulit-ulit na hinahabol siya. Diba? Ay, nako. Nako, mga kapuso, nawala lang si Kia. Nawala. Kia, nasan ka na? Bumalik ka na, Kia. Meron pa kami mga kailangan malaman. Oo. Yung baba kasi nasundot. Oo. Ito, hinahanap lang natin siya. Mga kapuso, nasa sa'yo na lang talaga, no? For you to decide kung ipupush mo pa. Kasi, ito pa simula pa lang eh. Diba? Kumbaga, hindi na to bago. Hindi na to issue. Pero alam mo na. Oo, pero ginagawa. Alam mo yun, hindi siya nag-stop nung naging karelasyon kayo. Kasi, yun kasi ang inaasahan mo eh. Na kapag ka naging kayo, baka magbago. Ang tawag dito, kapag bang isang lalaki umamin, it's a different story ba? I mean, mas may chance pares ba na patawar? Pares lang yun. Na? Nang may pagkakamali ka, dapat kang kastiguhin. So ngayon, inamin naman niya at nagsisisi daw siya. Tapos nung taon na po yun, sabi ng girl na, sabi po niya sa akin na, parang okay po nung time na po yung pinatawad ko. Oo naman, syempre. Opo, tapos nung parang ako po, syempre, nung magtutungan na po kami, parang gusto ko na pong mag-give up. Ano ba yan? Parang ang nangyari po kasi nung time na yun, hindi lang po once eh. Bale, naulit pa po siya. Dumating pa po sa point na sinundan ko pa siya. Ang sabi niya sa akin na matutulog na siya. Tapos nagulat po ako. Paalis siya ng bahay nila. Pero wala naman po ako nakitang girl. Pero ang point ko po that time, bakit ka nagsinungaling? At saka sa pupunta, ang bababae. Nalaman ba niya na sinundan mo siya? Opo. Nakakutog po siya. Na ano?
Nakakutob. Nakakutob na. Nagkita ba kayo? Ano po yun, nag-isa po siya sa gilid that time. Then, lumingon siya. Nandun ako nakaabang. Alam mo yun, yung wala kang peace of mind, hindi mo pwedeng iwanan tong lalaki na to kasi alam mo na kahit saan mo dalhin, maglalandi at maglalandi. Oo. Nakakatakot. Siguro kung yung poste ng Meralco, may palda, patay. Nakakaloka, no? Ang daming gustong patunayan. Mga ganyan na klase ng lalaki. Naku. O ngayon, bakit sabi mo parang gusto mo na mag-give up pagdating ng 2 months? Sayang naman. Nagsimula na eh. Oo, nandiyan ka na eh. Baka naman mabago pa. Baka naman matitiis mo pa. Pagbigyan mo na. Charot! Tapos, ang nangyari din po kasi parang naging good communication po kami ng mama niya. Then, mama niya na po nagsasabi mismo na hiwalayan mo. Hindi po. Parang sasabi po ng mama niya na sabi sa akin ng mama niya. Ano talaga? Sabi po ng mama niya, kapag alam mong may ginagawa si Justin, kapag may alam mo sa tingin mong siya yung gumagawa ng way, or siya yung may mali, hayaan mo siya yung mismong gumawa rin ng way para magkakaayos kayo. Yun po. Pero nakagawa pa rin ng mali. Oo. Na parang i-recover na lang niya yung self niya, parang ganon. Opo. Pero kahit ganun po kasi nandun pa rin po. Ayun nga po, malambing talaga siyang literal. Tapos, grabe rin po siya mag-care. Di siya magaling. Okay. Sa lahat ganun siya, hindi lang sa'yo. May mga tao kasing ganun na. Even sa akin. Pati ikaw? May mga ganun kasi na very gentleman, nalalambingin ka, hanggang sa makuha na yung kiliti mo. At doon ka madadala. Oo, di ba? Tapos biglang mawawala. Tapos hanap-hanapin mo. Di ba? Opo. So, ibig sabihin, kung may patibong, yes, nandun na yung... Huling-huli ka. Oo. Alam mo yon. Tsaka gusto mo talaga magpahuli. Tapos, anong sabi ng nanay? Tapos yun po, then sabi, nung time na po yun, ano po yung solar eclipse. Magkasama po kami. Ito lang yun Opo, nung nakaraan lang po. Anong Then parang kasi ang naging anong nakita nyo? Wala namang nakita sa Pilipinas. Hindi, nasa loob po kami ng bahay. Po sa kanila. Tapos? Then, hindi po kasi ang nangyari po kasi. Pasinawa mo pa yung solar eclipse. Kainis ka. Wala. Sa loob lang pa kayong bahay. O go. Naging set up po namin, hindi po kami nagbigayan ng account. Yun po, parang sa privacy po niya, privacy ko rin po. Yun po, naging okay naman po ako doon. Then, nagulat po ako one time na nag-usap lang po kami, biglang may pumasok sa isip niya na kukunin ko yung account mo. Gumanon po siya sa akin. Then sabi ko, okay lang po, pero swap kami. Ganon. Parang sabi ko, sige, bibigay ko yung account ko. Kukunin ko rin yung account ko. Parang ganon po. Para hindi po unfair. Tama. Ano sabi niya? Po, ayaw niyang ibigay yung kanya. Siyempre. Ba't ibibigay? Dali lang. Dinalaman mo, dami kong kausap. Alam mo, dami mong issues sa sarili mo, tapos wala kang tiwala sa ibang tao. Oo. Ang hirap nun. Diba? Ang hirap nun. Tapos? Nung time na po yun, parang ayaw niya po rin, siya po kasi yung lalaking ayaw nakikipagmatigasan sa kanya. Ganun po. Ay, grabe. Tapos, nung nangyari po that time, ayaw niya po talagang ibigay. Binigay mo ba? Sabi ko, nung time na po yan, sabi ko, sige, ganito na lang ako. Ibibigay ko yung account ko. Kahit peram na lang cellphone mo, kahit hindi mo yung ibigay sa akin yung account mo, pag peram na lang, ako naman, hayaan mo lang magbukas rin ng something kung para sa privacy, hindi ko siya back-relevant. Titignan ko lang kung anong meron sa messenger mo. Ayaw niya rin po pumangitot tayo. Pero, binigay mo ba ang account mo? Opo, hindi po. Ay, look, akala ko nga eh. Elbuhin talaga parang kita. Parang inopen ko lang po sa niya, pero hindi ko po binigay totally yung buong password. Inopen mo? Tapos sa cellphone niya po. Tapos siya? Inopen niya din yung kanya? Hinayaan ko po siya para makita niya po talaga na. Kasi nga po, neto lang din po, nung nga po yung sobrang init, nawalan po sila ng pasok. Parang nangyari po sa kanya, sabi niya po sa akin, magbabago siya. Na talaga. Na gym, bahay, akad. So, parang ako po, naniwala na din talaga. Kasi yan po talaga yung naramdaman ko that time. Ikaw talaga papaniwalain ka. Alam mo, inasa yun na ang problema dito. Opo, talagang, parang, inaamin ko naman po, yun din po yung pagkakamali ko na
yun po. Hindi kasi, kapag kasi na fall in love ka na, I mean, yung buo mong katawan talaga ay pumipintig ang puso mo para sa kanya, kikiligin ka sa mga ganong gestures. Very gentleman yung approach. Nakakasyunga talaga ang pag-ibig. Diba? Mabubulagan at mabubulagan ka. Na kahit nakikita mo na ito red flag, ito mali, hindi kapag kiniliti ka na naman. I-read mo na sana pero hindi, pink lang to. Pink pa to, hindi pa to masyadong red. Grabe, ang tanong, hanggang kailan? Di ba? Magigising pa ba sa katotohanan? O talagang nagayuma na ang ating bida? Sarado na isip nito. Anong nangyari? Anong nangyari na? Tapos, ayun po, after nun, parang yung time na nga po nung nag-usap na kami that time, parang sabi niya na nakipag-break na po siya din that time. Ay, siya pa nakipag-break because daw? Sabi niya po, yun nga po, sabi ko nga po yung sa kanya, maamin nga po siya. Sabi niya na hindi niya po sa ngayon kaya ayusin yung sarili niya, parang baguhin niya lang na kinasanayan niya po. Ang hirap kasi talaga kapag nasanay ka na ganito, yung trato mo sa ibang tao at naliligayahan ka at nasisiyahan ka, anong pakiramdam ang mali dito? True. Diba? At kung inaalaw din naman ng mga tao na maloko sila, ay ikakaboost ng self-confidence mo yun Yes. Diba? Sabi ko nga sa'yo, nakakatakot yung mindsetting ng ganitong tao. Diba? Imamanipulate ka kasi niya na at the end, sorry, nagmahal ka kasi ng gwapo. Ang lakas ng loob, no? Diba? Na parang, para maging normal na lang, itong trato mo sa ibang tao na ganito. Diba? Opo. Anong ginawa mo? Tapos, yung parang time na po yun, nung hihatid niya po, hatid niya na po ako dito sa bahay. Parang, ang dami ko pong tanong pag uwi ko na hindi na po nasagot. Parang ako po, parang hindi po ako natahimik. Para po sa akin yung peace of mind ko po na parang, gulo po na, andan bakit ginawa ko naman yung best ko, sinubukan ko, pero still ganun pa rin yung ginawa mo. Hindi mo nga siya kayang baguhin kasi ganun na siya, Alam mo naman, pagpasok mo, di ba, 1 buwan pa lang kayo, meron na mga babae, ikalawang buwan, ang dami pa rin mga issues, wala ka talagang peace of mind. Kumbaga, huli na para baguhin siya. True. At hindi... Kasi nandun naman na-appreciate ko yung gusto ko mabago, gusto ko maramdaman yung true love, pero parang naramdaman niya na hindi ikaw yung taong magpapabago sa akin. Magbabago yan pero siguro hindi pa lang talaga ikaw. Tubad lang na parang nagamit ka. Madami pa siyang gagamitin. Oo, hanggang sa matagpuan niya yung hinahanap niya. Ako alam mo yung empty, tubad lang na kailangan mo manggamit ng ibang tao para makita mo yung bagay na makapagpapapuno sa'yo. Exactly. Sabi ko nga po, sabi niya, kung kaya ko, bigay ko tutulas ko, parang gano'n. So parang ako that time po, parang, pang kulang? Parang binigay ko naman lahat, parang ginawa ko naman yung best ko, pero still nandun pa rin ko. Kasi po nakakapagtahapon Kasi niya bumito ako, pero alam niyo po, ayaw niya rin po akong, nung time na nakikipag-break po siya, parang may doubt po sa kanya na ayaw niya. Doon din po siya na-stop nung hindi ko na rin po talaga siya kinausap pa. Ayun. Alam mo, nung mga ilang araw po, ito nga po mga 2 days, 3 days, parang, pero still nag-usap pa rin po kami ng mama niya. Then, nung parang tinake ko na po yung chance na yun para magkausap kami. Then, kagabi lang po, parang po, down po talaga ako, parang sobrang hindi ko na po kaya. Parang nagulat po ako nung pagkahatid ko po dun sa mama niya sa kanila. Wala po siya dun Around 12 minutes po, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, kamusta? Dadaan ako dyan sa inyo. Tapos kakasapin niya po ako. So parang ako po that time, umiyak na po ako nun. Then, ginawa ko na po yun. Tapos nagpunta po siya dito, hindi ko na po talaga umiyak. Alam mo sa sarili mo na gusto mo pa rin makipagbalikan, nakala mo chance mo na ulit. Opo. 'Di ba? Umaasa ka pa rin Opo. Alam mo nakikita ko sa senaryong to? Oo. Para kang aso na binigyan ng buto. Yes. Tapos nauulol ka doon sa isang piraso ng buto na yun. Tapos nauulol. Nakakaloka yun. Diba? Na
Itong klase ng mga tao na to na parang too good to be true, na ipapakita sa'yo yung fantasy mo. Diba? Tapos hanapin mo yun, yung buto na yun. Tapos gusto mong laway-lawayan. Sarap talaga ng buto na yan. Diba? Hanapin mo yun. Na kahit alam mo yung sagot kung bakit nangyayari to, na kahit kilala mo siya, na ganitong klase ng tao, wala kang pakialam. Yes. Diba? Hahanapin mo yung buto. Kasi gusto mo ling matikman. Kasi ulol na. Paano yung ulol? Oh my gulay! Oh my gulay. Ay, nakakalungkot lang. Kasi iba yung lasa ng buto. Yes. Kahit walang lasa, ulit-ulitin mo. Oh my gulay. Hala siya. Alam mo yung tipong may ibinigay sa'yo napakasarap. Halimbawa cake, o kaya ice cream, o kaya sisig. True. Pagkatapos isang beses mo lang natikman, hanapin mo, laway na laway ka, ganon! Ay, naalala ko. Ano naalala mo, Papa Ace? Ang sarap no. Oh my gulay! Oo, sisigan sa amin sa Quezon, na-miss ko. Grabe. Naku, mga kapuso. Nahihirapan kang bumitaw. Yung sa lalaki na yun, ganun ang ginagawa niya sa lahat ng mga babae niya. Yes. Oo. Try to imagine yung isang nag-confess sa kanya. Diba? Try to imagine na dumating na siya sa point na gusto niyang siraan kasi akin yan. Bakit buto nasa ko iyo? yan. Buto ko yan. Tapos ang dami niyo na, para ka may isang buto nakakanyan tapos lahat kayo nakatingala. Yung kanina mabagsak. Grabe siya. Oh my, mag-ingat po kayo sa ganitong klaseng tao. Sa mga buto. Kia. Hello po. Kia, anong gusto mong itanong sa ating mga bida-bida? Kasi po kagabi nga po, di ba, nag-usap pa po kami. Then sabi niya sa akin na parang, sige now, parang ang nangyayari po kasi nakita ko, sabi niya po kagabi na mag-aayusin niya po yung sarili niya, ng sarili niya lang po mismo. Then if may chance po na na kung pwede po ulit na liligawan niya ako back to umpisa po kami, naayos na yung sarili niya na talaga. Gagawin niya daw po ulit, parang bibigyan, papakita niya na daw po talaga sa akin totally na eto na talaga yung ako. Kasi sa akin daw po yung nakikitang mag-settle, parang ganun po. Grabe siya, ito false hope na naman. Lulukohin ka ulit. Pinatikim ka na naman ng buto. Alam mo yung buto yun, inilahid mo lang yung dila mo. Tapos ito na naman, buhay na buhay ka na naman. Ako mga kapuso, ano bang ating mga kapuso, ito na naman, dapat ba siyang umasa sa mga pangakong walang kasiguraduhan? Paano magigising si Kia sa katotohanan? Magigising pa kaya? Naku mga kapuso, sa ganitong klaseng relasyon at sitwasyon, naku, basahin po natin ang say ng ating mga bida-bida. Naku, ang sabi dito ni Karen, girl, nasa iyong desisyon kung tatanggapin mo pa siya. Kasi ikaw mismo nagsabi, noloko ka lang, tas ngayon nakikipagbalikan sa'yo, baka bandang huli girl, masaktan ka na naman. Kung ako sa'yo girl, mag-isip ka na maigi kasi ginawa na sa'yo nung una, imposibleng hindi ka ulit lokohin yan. Baka mamaya paasahin ka na naman yan, ikaw lang masasaktan. Ay nako, ito nagbabasa lang ako ha. Kaya ha, ang sabi ni Maharlika, sana balance. Sana maganda tapos may utak. Ay! Uy! Ay! Utak naman siya. May utak ba? Oo. Not working well. Charot! Hindi, may utak. Grabe naman yun. Grabe, sabi. Na-in love lang. Minsan kasi kapag na-in love tayo talaga, parang marami tayong nakakalimutan. Nako. Ay siya, sana nga mabalance. If ever may kailangang i-balance no? Ano pang sabi dyan? Ito, ang sabi dito, based on my experience, ito, sabi ni Nick, hindi po totoo yung aayusin muna ang sarili at saka babalik sa girl. Ganon din na naging reason ko dati until huli na ang lahat. Pwede naman po kasing naayusin yung sarili while magkasama or in a relationship kayong dalawa. Hindi sagot ang paglayo or pakikipaghiwalay para ayusin lang ang sarili. Selfish decision yon. Dahil sarili mo lang iniisip mo, ayusin mong sarili mo habang masisira yung isa, masasaktan at iiwanan. To be honest, ganun kadali. Ganun ako dati. Dahil nireserve ko sarili ko for someone based lang po yon sa old life ko. Nako, ito sabi naman, utang na loob Kia. For heaven's sake,
Ay! Stop getting your hopes up. Kung malinaw naman sa'yo na baka sa pagkatao niya, ang pagiging cheater niya, enough na ang kaingutan mo sa kanya. Oy! Nako, si Green, no, nanggagalaiti, ha? Nako, sabi dito, ha? Sabi ni Chris, same kami ng situation right now. Bahala ka dyan, Kia. Basta yung sa akin, inilalaban ko pa. Sabi sa inyo eh. Hi! Diba, may kasama din itong si Kia eh. Si Josephine. Ang sabi ni Josephine, pag talaga gwapo, nakakabobo, parang normal na lang magloko sila. Tigilan mo na yan, girl. Oo. Nako. Sabi naman ni Ronel, nako, kung ako yan, sasampaling ko yun ng angle bar. Nakaka-stress ka, te. Ay! Nakaka-stress ka, te. Ha? Ano pang sabi dyan? Eto, sabi, oo nga, sa akin na lang po, sana kung magbibigay pa siya ng chance, sana pag-isipan niya ng mabuti. Sino pa dito? Oo. Ayun. Ang sabi ng ating mga bida-bida. Oo, sabi pa dito. Sabi ni Fatima, sayang ang ganda mo, be. Kung tulad lang niya ang sisira sa ganda mo at kabaitan mo. Oo, eh. Alam naman kasi natin yung tama. Alam natin kung ano yung mali. Pero sumusugal pa rin tayo. Kasi nagkakaroon tayo ng pag-asa na baka ito ay mabago through us. Basta ako, katulad ng sinabi ng ating isang bida, niniwala ako dito. Kapag pogi, paglaban. Kapag pangit, let go. Maling tao ang kanyang pinipiling mahalin o aasa pa siya na sa huli magbabago ito at patutunayan nila na ang tunay na pagmamahal yung mga taong hindi bumibitaw. Ang mga taong hindi bumibitaw, sila yung madalas nasasaktan. Yung sakit-sakit, nakakapit ka pa rin. Minsan kasyungahan talaga yun. Hindi kasi, nanghihinayang kasi sila doon sa mga bagay na nasimulan. Yung mga, lalo na yung mga tao na ang tagal ng panahon, pagkatapos sa huli, matatapon na. Nanghihinayang sila doon. Kaya, nakapanghinayang talaga. Oo, kaya sayang naman. kumakapit sila na hanggang dulo kahit nasasaktan sila. Oo, pero ang masakit lang, doon kasi sa matagal na yun, ang daming beses mong sinaktan. Ang daming beses mong umiyak na hindi dapat nangyari. Charot ang arte ko doon. Tama nga naman. Diba? Pero dapat, baguhin natin yung mindsetting natin. Kasi, yes, nakakapanghinayang yung itinagal ng panahon. Ito bago pa lang eh. Nakakapanghinayang yung pag-ibig na inalay mo sa kanya. Pero, nakakapanghinayang yung dapat love story na para sa'yo, hindi mo masimulan kasi nga, baliw ka dito sa tao na ito. True. Diba? Ang dami mong iniiyak, nagsayang ka ng luha. So, paminsan talaga alam naman natin kung ano yung tama at mali. Kailangan lang talaga alugin. Pero sa'yo, shake. Kaya shake yan. Shake. Sige, Kia. Alam mo kanina, nagugustuhan ko yung personality mo kasi Kia, sabi nga nung lalaki na mahal mo, matured ka mag-isip. Yun nga lang, hindi pwedeng hanggang idea at sinasabi natin, pinapakawalan lang ng dila natin. Yung mga salita, na ganun ka. Kailangan isinasabuhay natin yung mga bagay-bagay at yung mga prinsipyo at pinaniniwalaan natin. Yun yung pagkakaiba nyo nitong pangalanan ko na Alex nangyari. Yun yung pagkakaiba nyo ni Alex. Kasi si Alex, what you see is what you get. Ako ito, at isinasabuhay ko. Diba ikaw, matured ka namang mag-isip. Alam mo naman itong ganitong mga bagay, pero hindi mo isinasabuhay. Exactly. Diba, hindi mo minamaterialize. Diba? Yung alam naman niya, yung dapat niyang gawin. Hindi niya ginagawa. Pero may mga taong ganun. Hanggat hindi sila nauubos at nauupos, hanggat may dahilan pa para manatilit piliing magmahal dito sa mga taong pinipili silang lokohin. Okay? Apo. Sige. So, malinaw naman yung gustong iparating ng ating mga bida-bida. Ngayon, ano na ang decision mo? As of now po, parang, kasi usapan nga po namin, parang iniisip ko na rin po muna na parang, doon na po na, pupunta na po ako sa, maghihil na po muna ako. Parang hindi ko na po muna makita na bumalik sa kanya. Parang ganun. Kung kaya po na hanggang magkaibigan, doon na lang po talaga yun.
Alam mo, I doubt doon sa mga sinabi mo. Ako naniniwala. Bakit ako naniwala? Ako din. Parang di mo na naman kayang panindigan yan. Pogi ba? Pogi ba? Pogi ba? Opo. Opo, ay sobra po. So, hindi po ako nagsabi nun. Siya, sige, Kia. Hopefully, maging okay na yung lahat. At sana, piliin mo yung desisyon na para sa sarili mo. Di ba? Opo. Okay. Opo. Sige, halimbawa, nakikinig si Alex. Ano gusto mong sabihin sa kanya? If magkakaroon po siya ng halimbawa, kung magkakaroon pa naman po siya ulit ng bagong girlfriend, and sana, yun totally okay na po siya. Kasi, parang, kung sakaling mag-settle po siya ulit ng bago, tapos ganun pa rin po yung gawain niya, parang nakakasakit po kasi siya. Hindi niya po alam yung magiging pwedeng mangyari, or parang hindi niya iniisip yung magiging mararamdaman. Parang ganun po. Kaya sabi ko, parang, magbago ka para sa sarili mo, at kung mag-settle ka man ng bago, yung totoong ikaw na. Barangay LS 97.1 Forever Number 1